sangkitongin, parang ang mga pari po ang nag-a-act as medical examiner. So parang pinapasiguro ni Jesus na talagang pagpunta nila doon sa mga priest, wala silang masasabi at talagang sila ay madideclare na talagang magaling na. At ang sabi ng scripture, and as they went, they were cleansed. Hindi po sila gumaling nung lumapit sila. Hindi po sila gumaling nung sumigaw sila from afar. Gumaling sila habang sumusunod po sila sa pinag-uutos po ng ating pong Panginoon. And one of them, when he saw that he was healed, returned with a loud voice and he glorified God. Ang sabi sa Bible, he fell down at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Kung mapapansin natin mga kapatid, hindi po ito basta simpleng detalye na he was just a Samaritan, na isinama lang po doon na biglang isiningit yung sentence na he was a Samaritan. Jesus intentionally highlighted it dahil sa panahon po nila, ang Samaritano po mga kapatid, ang pinaka-rejected. Kumbaga sila yung pinaka-ayaw, pinaka-unwelcome. Pero tingnan natin na siya yung bumalik, siya yung nagpasalamat, at siya yung pinapurihan ng ating pong Panginoon. Yung siyam, masasabi natin na sila may religious background, pero yung isa, kinukonsider na outcast, rejected, pero siya po yung may puso ng pagsamba. At ang sabi po ni Jesus, hindi ba't 10 ang nilinis, nasaan ang siyam? At saka po sinabi ni Jesus na, arise, your faith has made you whole. Hindi lang po healed. Kung mapapansin po natin, hindi lang po basta sinabi ng Panginoon na healed na yung tao yung, kundi whole. Sa Greek mga kapatid, sa Greek word, ang meaning po ng whole is complete, restored, undivided, repaired, or made whole. Marami po ang gumaling, pero hindi po lahat ginawang buo muli. Hindi lahat nare-restore na mabuo muli. Iba po ang healing, iba po ang wholeness. Healing stops the damage, but wholeness restores what was lost. At yan po mga kapatid ang focus ng pag-aaralan po natin ngayong gabi. And the title of God's message tonight, you won't look like what you've been through. You won't look like what you've been through. Hindi ka magmumukha may pinagdaanan ka. Hindi makikita sa iyo yung mga bakas ng pinagdaanan mo because Jesus made you whole. Let us pray. Lord, I pray that through the message of the power of your word, there will be transformation in our lives. I pray for everyone na nakikinig, Panginoon. I do not know their situations right now, pero I believe that this is not an accident na marinig po nila ang mensaheng ito. Let there be healing and wholeness tonight. Let there be restoration to what has been lost and that they may be whole again, Panginoon. To you we trust everything. In Jesus' name, everybody say amen. Napakahalaga po na maintindihan po natin kung anong ibig sabihin po ng ketong o leprosy doon po sa Lumang Tipan. We know this story. We've heard a lot of revelation through this story. But I believe ngayong gabi meron pong special message ang Panginoon out of this story na magkakaroon po sa atin ng encouragement kung paano po tayo muling marerestore saan man pong sitwasyon ng ating buhay. Sa Old Testament po mga kapatid, kapag ikaw po ay nagkaketong, ikaw po ay tinuturing na isinumpa, itinakwil, walang pwedeng lumapit sa iyo. At sa kultura po ng mga Israel, ang ketong po ay meron pong may mabigat na spiritual at social meaning. At hindi lamang po ito basta simpleng sakit sa balat. Kapag ikaw po ay may ketong nung panahong yon, tanda po yon, gaya nga po na sinabi ko, na ikaw po ay sinumpa. At ang mga ketongin, mga kapatid o mga lepers, ay kailangan po parating sumigaw ng unclean. Sumisigaw po sila, unclean, unclean. Ikaw mismo ang magdideclare kapag may ketong ka na ikaw ay marumi. Ibig sabihin, huwag kayong lalapit sa akin, delikado ako, parang yun ang gusto mong sabihin, wala akong halaga at wala akong pag-asa. Katulad po sa ating po mga spiritual life, mga kapatid, leprosy represents sin. Hindi po dahil marumi ang katawan nila, kundi dahil unti-unti pong pinapatay ng kasalanan ang tunay po nating pagkatao sa harapan po ng ating pong Panginoon.
Katulad po ng leprosy, leprosy kills you slowly. Unti-unti po mga kapatid ang pagpatay sa atin sa pamamagitan po natin pong mga kasalanan. Kapag may ketong ka sa huling araw mo, ang sabi nga po doon sa mga ilang studies, at kahit po sa ngayon, yung mga parte po ng katawan, hindi na po nila napapansin na unti-unti na pong nalalaglag. Mga daliri, mga tenga, as the days pass by, unti-unti pong nalalaglag ito na hindi nila nararamdaman. Every day, may parte po ng katawan na kailangan po nilang ilibing. Ganun din po mga kapatid sa ating pong mga kasalanan. Bawat compromise, bawat mali pong decision po natin, bawat maling relasyon, bawat habit po natin na hindi po natin maputol-putol, may parte po ng pagkatao natin na namamatay mga kapatid. Leprosy removes the feelings. Nawawalan tayo ng pakiramdam, at kapag nawala po ang ating mga pakiramdam, delikado po yun mga kapatid, kasi nagiging accustomed po tayo doon sa mga bagay na ginagawa natin na ito po isang malaking kasalanan, because sin numbs your soul. And this is a call sa bawat isa po sa atin ngayon to check ourselves before the Lord. Hindi mo nararamdaman yung conviction natin sa Panginoon. Maaring hindi na po natin nararamdaman yung tinig ng ating pong Panginoon. Maaring nagiging complacent tayo at hindi natin nararamdaman yung mga bigat na ginagawa natin dahil nararamdaman natin na wala namang nakakakita, hindi naman nakakakita, hindi man nakikita ni pastor. At parang wala namang nangyayaring kakaiba. Nasanay na tayong gawin yung mga bagay na mga kasalanan na karumaldumal o hindi maganda sa harap ng ating pong Panginoon. Again, sin numbs our soul. And I can imagine that time, kung iisipin po natin, parang may 10 pong mga lalaki na kitongin, parang 10 po na zombies na papalapit po kay Jesus. Maari yung iba habang naglalakad, nalalaglag yung tenga, nalalaglag yung daliri sa kamay. Who would know, dahil baka malala na po ang pagkaketong nila at naghihintay na lamang po sila sa kanilang oras. Pero kahit ganito po ang kanilang itsura mga kapatid, lumapit pa rin po sila kay Jesus. Hindi po sila nahiya. Hindi po sila nagdalawang isip. Hindi nila sinabi na, aayusin ko muna yung sarili ko bago ako umarap kay Jesus. And what's interesting in this story, narinig po sila ni Jesus. Meaning to say, hindi po yung ating pong kahapon, hindi po yung kasalanan po natin, hindi po ang kalagayan po natin sa buhay mga kapatid, ang magiging basihan ni Jesus upang marinig po niya tayo o hindi. Itong mga tao pong ito, maaaring marami na po silang narinig na kwento kung paano po gumagawa si Jesus ng himala. Kaya nung nagkaroon po sila ng pagkakataong kahit malayo pa lang, nagsisigawan po sila para sila ipagalingin ng ating pong Panginoon. At sinasabi po nila, Son of David, have mercy of us. And Jesus heard them. Narinig po sila ng ating pong Panginoon. Nais ko po sabihin mga kapatid, mercy is the doorway to restoration. Hindi po natin kailangan maging perfect. Ang kailangan po lang natin ay humingi ng awa sa ating pong Panginoon. Because mercy reaches farther than sin can push you. Dahil ang awa po ng Panginoon ay mas malalim, mas malawak po mga kapatid, mas malayo po ang naaabot ng awa po ng ating pong Panginoon kaysa po sa tulak na kayang gawin ng kaaway para po tayo ay magkaroon ng kasalanan. Higit po ang awa, higit po ang habag ng ating pong Panginoon upang marinig po ang ating pong mga panalangin. And I want you to understand something about this story. The first big point I want to make is this. Narinig ko din po ito sa isang preacher and I want to share it with you. There is one kind of worship that Jesus cannot resist in this story. And it's the leprosy worship. It's the leprosy worship. What is leprosy worship? The Bible said, when the man came to Jesus who had leprosy and fell at his feet worshiping Jesus, that made all the difference. Maaring maitanong natin, ano kaya ang pwedeng pagsambang gawin ng isang kitongin na tao? Ipagpapasalamat ba niya na thank you Lord dahil wala na akong daliri? Thank you Lord dahil hindi na ako makakalakad ng ayos? Thank you Lord dahil nawala na ang lahat sa akin? Ano ang pwedeng isigaw na pagpupuri ng isang taong tila walang pag-asa? Leprosy worship is when you worship God not
for what He has done, but for who He is. Hindi yung kung ano ang kanyang ginawa, kundi marapat lamang po natin sambahin dahil siya'y karapat dapat nating sambahin. Kapag tayo po ay nagsimulang sumamba sa ating pong Panginoon, hindi po base lamang sa blessings na binibigay niya sa atin, hindi po base sa mga pabor na binigay sa atin ng Panginoon, hindi po lang base sa breakthrough na naranasan po natin, kundi base sa kung sino ang Diyos. Diyan po laging kumikilos lalo ang ating pong Panginoon. May ilan po sa atin kapag nasagot na ang pangarap natin o yung mga sabihin natin, kumpleto na yung checklist natin sa gusto natin sa buhay. Tsaka pa lamang tayo nagiging minsan excited to worship. Pero sabi po sa atin ng Panginoon, paminsan-minsan naman bigyan mo ako kung paano sumamba yung katulad ng may ketong na ito. Ang leper ay nag-worship sa Panginoon na nagsasabing, Lord, kahit hindi mo pa ako sinasagot, kahit hindi pa po nararamdaman yung kagalingan, kahit hindi ko pa nakikita yung resulta sa aking mga panalangin, kahit hindi ko pa hawak ang iyong pangako, I worship you for who you are. You are good and your mercy endures forever. At hindi po yung current situation natin ang magdidikta kung pupurihin natin Panginoon o hindi. Sabi po sa Bible, in the good times and in the bad times, we should praise the name of Jesus. Hallelujah. Everything is not perfect in my life, but I worship you, Jesus. Wala pa ang breakthrough sa akin, Panginoon, but I worship you, Jesus. Hindi ko pa nakikita yung sagot sa akin, pero I worship you, Jesus. Come on. Let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God cannot resist the leprosy kind of worship. God cannot resist this kind of worship. At sinabi po ni Jesus, go show yourselves to the priest. Hindi po ito basta pwedeng ayusin lamang sa panahon natin ngayon ng mga counselor, ng mga psychiatrist, or mababasa natin yung sagot sa any motivational book. May mga bagay po na ang tanging solusyon ay ang kanyang presensya lamang, which is the temple, the house of God, the presence, the anointing, and the word. Kapag po ang kaaway, unti-unti po tayong hinihila sa pagkakasala. Kapag bawat araw po, para pong may nawawala po sa atin, may iisang lugar lamang po na pwede nating ibalik yung lahat po ng nawala sa atin. At yan ay walang iba po, kundi ang presensya po ng atin pong Panginoon. Ang sabi po ng Bible, and as they went, they were healed. Hindi po agad-agad, kundi habang sumusunod sila, habang naglalakad sila, habang nagpapakatapat sila, habang nagpapatuloy sila, naroon po ang milagro po ng Diyos ay nagaganap sa kanila pong mga buhay. Ibig sabihin mga kapatid, sometimes your miracle is in your motion. Your wholeness is in your consistency. Your restoration is in your returning to God. Kaya minsan, when you come to the church, kahit minsan pupunta tayo sa church na meron po tayong binibitbit sa puso natin, may galit tayo, may frustration tayo, may disappointments tayo sa ating pong mga buhay. Kahit parang sa tingin natin, discouraged tayo. Pero basta nagpapatuloy po tayo mga kapatid, kahit po may kaba, kahit may luha, kahit may mga katanungan pa tayo, as you went and stayed in the church, God restored you. As you went and stayed in the church, God healed you. As you went and stayed in the church, God made us whole. Minsan mga kapatid, hindi po natin nararamdaman, pero habang pumapasok po tayo sa presensya po ng ating Diyos at nananatili po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoon, may nire-restore po ang ating pong Panginoon na hindi natin napapansin o hindi po natin nararamdaman. At binubuo po tayong muli ng ating pong Panginoon. Pero mga kapatid, dito din po magsisimula ang malalaking pagkakaiba po. After na sila ay pinagaling, yung siyam po na kitongin, kung maalala natin, tumakbo po pauwi. At sabi ng Bible, as they went, they were healed. Ibinigay naman sa kanila yung promise, nagkaroon sila ng kagalingan. Habang lumalakad sila, habang sumusunod sila, habang pumupunta sila sa direksyon sinabi po ni Jesus, gumaling sila. 9 were healed, but only 1 became whole. Isa lang po ang muling nabuo. 9 received healing,
but only one received the restoration. 9 stopped the disease, but only one had the missing pieces put back. At sinabi ng Panginoon, be made whole. Again, sabi ko nga po kanina, in Greek, ang meaning po ng whole means restored. Ibig sabihin, hindi lang gumaling ang isang bumalik upang magpasalamat at sumamba, kundi bumalik doon sa isang taong bumalik para sumamba at magpasalamat ang lahat ng mga bagay na nawala sa kanya. Now listen to this. In our medical world, may gamot na kayang pigilan ng ketong o ang leprosy. Pero wala pong gamot na kayang ibalik ang nawalang bahagi ng katawan. Kaya kung tinanggal po ng ketong ang mga daliri mo, hindi na ito babalik. Kung kinuha ang ilong mo, hindi na po ito tutubo ulit. Kaya kahit gumaling ang Siyam, di pa rin bakas pa rin sa kanila ang kanila pong pinagdaanan. May sugat pa rin sila, may nawala pa ring bahagi sa kanila, but they were healed. At kahit hindi na lumala ang sakit at gumaling na, hawak pa rin po sila ng nakaraan. Kasi may bakas pa rin ng nakaraan sa kanila. But the one who worship, hallelujah, yung isa po na bumalik at sumamba, ang sabi po ng Panginoon, be made whole. At sa mismong sandaling yon, maaaring habang nakaluhod siya, habang umiiyak siya, habang sumasamba siya, maaaring bumabalik ang parte ng katawan na minsang nawala, dala ng kanyang nakalipas. Bumabalik ang parte ng ilong niya, ng daliri niya sa paa. Bumabalik kung ano ang mga ninakaw ng sakit. He didn't just get healed, but he got restored. And this is what worship can do para sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, ito po ang nagagawa ng worship. Hindi lang basta nito pinapatigil ang sakit, ibinabalik po nito ang mga bagay na nawala sa atin. Hindi lang po nito pinapapaghilom ang sugat, kundi ginagawa nitong buo ang anumang nawala sa buhay po natin. And only Jesus can make us whole again. Only Jesus can restore every one of us, mga kapatid. And that is through our worship. Hallelujah. Hallelujah. And this is the secret of a faithful believer. We don't look like what we've been through. Marami sa atin, sa ating pong pagpupuri, maaaring pag nakikita tayo ng tao, kapag tayo po ay tumataas ng kamay, kapag tayo sumisigaw, kapag tayo pumapalakpak, maaaring ang sasabihin ng tao sa atin, itong taong ito siguro hindi ito nakaranas ng matinding problema. Itong taong ito siguro hindi ito nakaranas ma-abuse, hindi ito nakaranas ma-depress, hindi ito nakaranas magkaroon ng matinding problema. Kita mo, maaaring sinasabi ng ibang tao, ang lakas magpuri, ang lakas sumigaw. Pero ang totoo, wala po silang alam, mga kapatid, sa pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Hindi nila alam na marami na rin tayong iniluha. Hindi nila alam na marami na rin tayong nalampasan. Pero bakit hindi halata? Bakit hindi halata sa bawat isa sa atin? Bakit mukha tayong maayos? Bakit mukhang hindi natin dala ang bakas ng mga sugat ng nakaraan, mga kapatid? Because we started worshiping Jesus and we don't look like what we've been through. At ito yung testimony natin, ito yung mga patotoo natin na hindi yung nakalaypas ang magdi-define sa bawat isa sa atin, kundi ang patotoo na nagmumula sa ating pong Panginoon. Only Jesus can fix things you cannot fix. Only Jesus can restore what life has taken. And only Jesus can make us whole. Ang bawat isa po sa atin ay magkakaroon ng pagkabuo sa pamagitan po ng ating Panginoon lamang. Hallelujah. Mga kapatid, madalas ang mga mananampalataya o kahit po sa ating po mga personal na experiences, marami sa atin kapag Sunday tumatayo. I believe sa atin maraming mga young professionals, maaring ginagamit kayo sa church, nagmi-minister kayo, kumakanta kayo sa church, nagli-lead kayo ng mga Bible studies, ng mga small groups. Parang lagi kayong naka-front sa unahan. Ang daling isipin na wala tayong pinagdaraanan. Pero ang katotohanan, sa likod po ng bawat taong ginagamit ng Diyos, may mga pinagdadaanan pong hindi maganda. Pero dahil sa biyaya at habag ng ating pong Panginoon, naaayos at binubuo po tayong muli ng ating pong Panginoon. And the amazing part, hindi po tayo mukhang may pinagdaanan tayo. Because only Jesus can do that.
Ang ating Panginoon ang pwedeng mag-heal, ang pwedeng mag-restore ng lahat ng nawala po sa atin. Nung bumalik po yung isang ketongin, mga kapatid, kay Jesus, habang nag-worship siya, bumabalik yung nawawalang bahagi. Bumabalik ang itsura, bumabalik yung dignidad niya, bumabalik yung identity niya. At ganyan po ang ginagawa ng isang heartfelt worship. Nagkakaroon po ng restoration, nagkakaroon po ng wholeness, at nagkakaroon po ng completeness. Kaya mga kapatid, kapag nakita po ng ibang tao yung nasa sa church at, at nagsabi po sila na, "Brad o sis, hindi ka mukhang broken." Sabihin po natin, hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil inayos ako ni Jesus. Kapag sinabi nila na, "Hindi ka mukhang iniwan," pwede po nating sabihin na, "Ako yun dati pero hindi na ngayon." We have acknowledgement in our past, pero ang nakikita nila is kung ano tayo ngayon, at yun po ay walang bakas ng pinagdaanan natin before. While I was studying this message, mga kapatid, ito pong sa 10 lepers na ito, mga kapatid, I remember this story. In Daniel chapter 3, sabi po ni Nebuchadnezzar, "Painitin niyo ang pugon ng 7 beses at ihagis niyo," sino po? Si Meshach, si Shadrach, at si Abednego. At tinagis nga po sila doon sa nag-aabalab na apoy. I know some of you know this story. Pero ito po ang nakaka-bless. Nung sumili po si Nebuchadnezzar, gusto niya makita kung paano siguro nasusunog itong tatlong ito na hindi lumuhod. Pero nung tumingin siya, hindi 3 yung nakita niya, kundi 4. At sabi sa Bible, "And they saw 4 men loose." I love that word, loose. Hindi sila nakatali, hindi sila nakaposas, hindi po sila nakadapa. They threw them in bound, but the fire set them free. Ibig sabihin, yung apoy na kinatatakutan natin, yung pagsubok minsan na akala natin nasisira po sa atin, yung mga season na akala po natin katapusan na po natin, minsan yung pala yung magpapalaya sa atin, mga kapatid. And Nebuchadnezzar said, "Didn't we throw 3? Pero bakit 4 ang nakikita niya? And the 4th one looks like the Son of God." Young adults, young professionals, in God's perspective, 3 plus fire equals 4. Kung gusto mong makasama si Jesus, kailangan nating dumaan sa apoy. There's something about people who go through the fire. Yung dumaan sa matinding problema, yung dumaan po sa matinding rejection, yung dumaan po sa matinding pagsubok, yung dumaan sa season na parang pagkawala o pagkalugmok, sa brokenness, they are the ones who get closest to Jesus dahil naroon po ang kanilang pagtawag, naroon doon ang kanilang pag-worship, naroon ang kanilang pananalangin sa ating pong Panginoon. Kasi may mga pagpapala, may mga anointing, may mga revelation, mga kapatid, na hindi mo makukuha sa pagpapatong lang ng kamay, kundi sa pagdaan, mga kapatid, sa apoy. Yes, gusto mo ng shortcut, gusto mo sana na instant impartation mula sa ating pong Panginoon. Gusto mo sana na isang snap pa lang, Lord, ibigay mo na. Pero listen to this, there are no shortcuts to Jesus. Sometimes He will let you walk through the fire. Pero ito po ang pangako ng ating pong Panginoon. And when they came out, not a single hair was singed, and there was no smell of smoke on them. Hindi man lang sila nag-amoy usok, hindi man lang sila nagkaroon ng bakas ng kanilang pinagdaanan, na kahit dumaan sila sa apoy, hindi sila amoy problema, hindi po sila amoy depression, hindi po sila amoy betrayal. When Jesus walks with you in the fire, He becomes your covering. He becomes your protection. He becomes your restoration. At anuman ang pinagdadaanan mo, mga kapatid, hindi po iyon ang final image po natin, mga kapatid. You will not look like what you've been through. Hindi tayo magmumukhang nanggaling sa trauma. Hindi po tayo magmumukhang galing sa heartbreak. Hindi po tayo magmumukhang galing sa depression o anumang sa kahihiyan. Kapag meron po tayong Jesus na kasama sa apoy, He restores your soul, He restores your trust, He restores your joy, He restores your identity, and He restores you.
Hallelujah. Stay in the fire with Jesus. Because when you come out, you will come out whole. You will come out restored. At katulad po ng three Hebrew children na ito, na three Hebrew boys, pumasok sila sa loob, pero paglabas po nila, wala pong amoy usok. Ganun po ang restoration ng Panginoon. Hindi po half, hindi po minimal, hindi po barely, kundi complete, buo. Ibig sabihin, whole po mga kapatid. Just like the prodigal son, nung time po na talaga pong wala na siyang magawa, after niya pong umalis sa kanila, at dumating po sa point na kahit sa pagkain ng baboy, ay parang doon siya nakikipag-agawa ng kanyang kakainin. Napagdesisyonan niya na uuwi na lang siya sa kanila. I'll just be a servant sa bahay ng aking ama. And the Bible says, while he was still a long way off, far off, katulad din po ng mga kitongin, the father saw him and ran to him. Bakit po tumakbo ang tatay? Yes, it might be a sign of excitement dahil bumalik po yung kanyang anak. But listen to this. I know some of you might heard this, or nandun na po yung pagkaunawa natin dito po sa story about the prodigal son. But yung pong takbo ng ama na yon is not just an ordinary run. He was after a Jewish ritual called kezaza. Sa Jewish culture, mga kapatid, pag ang isa pong anak ay nagwaldas ng mana at muli pong bumalik, the village would meet him at the gate with kezaza ceremony. Ang gagawin po ng mga elders sa village, kapag nakita po nila na pabalik ka, they would break a clay pot in front of him and shout, "You are cut off. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Wala ka ng karapatan dito." Parang ang mangyayari, excommunicado na siya. Ilalagay siya sa public shame, public rejection. Kaya po nung tumakbo ang tatay, this is not just out of affection. This is not just out of forgiveness, but out of protection. The father ran because he wanted to reach the son before the village could reject him. This was not just a run of forgiveness. It was a run of restoration. A run that says, no one will shame my son. No one will cut him off. Ako ang unang hahawak sa kanya. Ako ang unang maglalagay ng robe sa kanya. Ako ang unang magbabalik ng singsing sa kanya. Ako ang unang magsasabi na ang anak ko ay restored na. Kaya nung naabutan siya ng kanyang ama, the robe covered what he looked like. The ring restored what he lost. And the sandals declared his identity. Because the father restored him before anyone could reject him. At ang story pong ito, mga kapatid, is your story. This is our story din, mga kapatid. You don't look like what you've been through. Ganito po ang ginawang pag-restore ng Panginoon sa bawat isa po sa atin mula sa kasalanan. Hallelujah. And I love this restoration story as well. Lastly, ito pong story about the legion. Mark 5 tells us kung gaano po kalala ang pinagdaanan ng tao pong ito. A legion, yung pong inaalihan ng masamang espiritu. In military terms, 6,000 soldiers. Ibig sabihin, 6,000 po na demonyo ang umaaligid o ang nakasanib dito po sa taong ito. This man was living in tombs. Ibig sabihin po, spiritually, emotionally, mentally, he was living in a place of death. At ang makikita po natin dito, mga kapatid, in Mark chapter 5 verse 6, but Jesus came. When he saw Jesus from afar, he ran and worshiped him. Kita niyo, mga kapatid, parang may pattern yung ginagawa. From afar, and yet, ang restoration ng Panginoon naroroon when we worship and when we run to the Father. But Jesus, ito pong dalawang salitang ito ang nagbago ng lahat. But Jesus came to the tombs. Hindi siya lumayo, hindi siya nandiri dito sa taong ito. Hindi po siya umiwas. Jesus goes to the broken. Jesus pursues the wounded. Jesus steps into the mess. 6,000 demons
couldn't stop his worship. Ang sabi po in Mark chapter 5 verse 6, he ran and worship him. Kung ang lalaki pong ito na may 6,000 demons sa loob ng kanyang katawan ay hindi po napigilan na mag-worship at lumapit po sa Panginoon, ano po ang excuse natin para hindi po natin purihin din ang ating pong Panginoon sa ating pong mga sitwasyon at kalagayan ngayon? Kung babasahin po natin, hindi po sinabi sa Bible na na-cast out muna ang demons bago po siya nakapag-worship. Hindi po sinabi sa Bible na malinis muna siya bago lumapit siya sa Panginoon. Hindi po sinabi sa Bible na okay na siya bago siya sumamba. No. Habang sugatan at inaalihan po siya ng demonyo, sumamba siya sa Panginoon. Habang may bigat ang laman ng kanyang puso, sumamba siya sa Panginoon. Habang may 6,000 demons sa kanya, sumamba siya sa Panginoon. And this is leprosy worship, mga kapatid. Worship even when nothing is fixed yet. Worship even when nothing makes sense. Worship even meron pa tayong mga sugat sa ating pong mga puso. Nothing, wala po kahit ano pong demonyo, kahit ano pong problema, kahit ano pong trauma, no shame, no past, nothing is authorized to stop your worship. Wala pong anumang bagay na pwedeng magpapigil sa atin upang hindi po natin purihin ang ating pong Panginoon. And Jesus said in Mark chapter 5 verse 8, "Come out of the man, unclean spirit." Ibig sabihin, mga kapatid, when Jesus steps in, darkness steps out. When worship rises, mga kapatid, anuman ang tila nagbaband sa atin, mga kapatid, ito po lahat ay mawawala. Mga chains will break, mga kapatid. At sinabi po sa Bible, Jesus didn't whisper. Hindi po pabulong na sinabi ito ng Panginoon. He spoke with kingdom authority. At hanggang ngayon po, mga kapatid, Jesus is still commanding us. Jesus is still speaking to us. When Jesus opens His mouth, wala pong anuman sa impyerno na pwedeng magbukas upang tayo po, mga kapatid, ay hilahin nito. Kaya, mga kapatid, ang Panginoon po hanggang ngayon ay nagdi-declare sa bawat isa sa atin. Kung meron man po sa atin under addiction right now, ang sinasabi po ng Panginoon, addiction live, kasi meron na pong nagmamay-ari ng katawan po natin. Kung meron po sa atin nakakaranas ng depression na maaaring walang nakakakita sa bawat isa sa atin, the Lord is declaring depression live. Hindi ka nilikha para ikaw ay malunod sa dilim. Secrets on the internet o ano mga bagay ang sinisikreto natin, the Lord is declaring us to live. Tonight, God is breaking the shame. Ano man ang may takot sa atin, the Lord is declaring that to live. Kung may nagsa-self-harm man po sa atin, the Lord is declaring us to live. Because the presence you worship determines which spirits live. Kapag galit ang wino-worship mo, bitterness stays. Kapag trauma ang wino-worship po natin, mga kapatid, Pastor, sorry po Pastor, na-mute ka po. amen. Because the presence you worship determines which spirits live. Kapag ang galit po ang wino-worship po natin, ang mga bitterness po ang nag-stay po sa atin. Kapag trauma po ang wino-worship natin, ang mga takot po ang nananatili sa atin. Kaya kapag po si Jesus ang wino-worship po natin, every unholy spirit must go. Kaya, mga kapatid, hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa. But I know in my spirit na may gusto pong palayain at gusto pong i-restore ang Panginoon sa bawat isa pong young adults na nakikinig, na maaari pong hindi nakikita ng bawat isa sa atin. Wala pong nakakakita ng mga battles na pinagdaraanan po ninyo. Wala pong nakakakita ng mga depressions po ninyo. But the Lord wants to restore you. At kapag isusuko po natin at mag-worship po tayo sa ating Panginoon, i-restore po tayo ng ating Panginoon, and He will make us whole again. Kasi hindi mo lang binabanggit ang pangalan niya every time we worship Jesus. You are invoking the authority of the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Worship doesn't just break
chains, but worship restores our identity. I'm about to end, mga kapatid. This is your night of being made whole. There is without a doubt na kaya kang i-restore ng ating pong Panginoon nasaan ka mang sitwasyon ngayon. He can make you whole. Hindi lang siya Diyos na nagpapagaling. Siya po ay Diyos na nagbabalik kung ano yung mga nawala po sa atin. Worship is not something we do. Worship is not a time filler. Worship is the pathway to wholeness, to restoration. And this is how you get your losses back. Paano ka mabubuo? Paano ibabalik ng Diyos ang nawala? You just need to turn back to Jesus. Yun ang nagginawa nung nag-iisang leper, mga kapatid. Nang siya ay bumalik. At yun ang hinihintay ng Panginoon ngayong gabi. I don't know, mga kapatid, ang situation natin. Pero maaring hinihintay muli ng Panginoon na maaaring yung numbness na nararamdaman natin. All Jesus wants is to go back to Him. Ang kailangan lang po natin ay muling lumapit sa Kanya. Muling isuko ang lahat natin sa Kanya. Sumamba muli tayo sa Kanya. Not out of blessing, but out of brokenness. Kahit puno pa po tayo ng katanungan, kapag umiiyak po tayo sa loob, kapag hindi mo po naintindihan kung ano yung nangyayari, out of your pain, worship Him. Out of your question, worship Him. Out of your disappointment, worship Him. At sabihin po natin sa Panginoon, I don't praise you for what you've done, but I praise you for who you are, Lord Jesus. Sabi po ni Joel, and I will restore the years na ninakaw ng mga locust at ng mga cankerworm. Ibig sabihin lahat po ng panahon na nawasak, lahat po ng taon na nasayang, lahat po ng panahon na iniyakan po natin. When there is a genuine worship at total surrender sa Panginoon, ibabalik po ng Diyos ang lahat ng ito, mga kapatid. You won't look like what you've been through. Kaya mga kapatid, if you're ready, if you want wholeness, if you want restoration, if you want completeness, and if you want healing, kung gusto mo talaga natin na maibalik kay Jesus, kailangan po nating lumapit sa Kanya. At hayaan po natin mismo ang Panginoon na mag-declare sa atin na be made whole. Because tonight, He can make you whole. Before I end this prayer, I know we don't have the luxury of time na makapag-altar call po tayo. But I want to pray for every one of you. So I request everyone to just close your eyes and pray. Kung nasaan man po kayo ngayon, I want to pray for you. Alam ko po na wala pong distance ang prayer. At nais ko pong i-reach out ang bawat isa sa atin through the Word of God. Heavenly Father, sa gabing ito, Panginoon, lumalapit kami sa inyo na may pagpapakumbaba. Thank you, Jesus, that your presence is in this place. Thank you, Lord, that you're still the God who restores. You are the God who heals, and you are the God who makes whole. Lord, we stand before you like the 10 lepers, Panginoon, katulad ng 10 kitongin. Kami po, mga Panginoon, ngayon ay maaring broken, maari po kami ay wounded, maari po kami incomplete, maari po kami ngayon ay rejected, Panginoon, pero lumalapit pa rin po kami at sumisigaw, Jesus, have mercy on us. Tonight, Lord, we are the one leper who returns. Hindi lang para humingi ng paggaling, kundi para sambahin ka, Panginoon. We want to give you a leper worship, Panginoon. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, restore us. Restore what sin stole. Restore what pain destroyed. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat isa dito, Panginoon. But restore what heartbreak shattered. Restored kung ano man pong klaseng addiction meron dito, Panginoon. Restore kung ano man pong klaseng fear ang meron po ang bawat isang naririto. In the name of Jesus, we speak restoration tonight, Lord. Lord, let your restoring power fall tonight. Let your Spirit make us whole, make us complete, make us healed, Panginoon. Wala pong bakas ng pinagdaanan.
hindi po makikita sa amin kung anong klase ng yesterday meron kami, kundi ang makikita po ay ang patotoo sa bawat isa sa amin. And tonight, Lord, by the power of your word, we renounce every chain of addiction. We renounce every chain of pornography. We renounce every chain of depression, condemnation, fear, bitterness, shame in Jesus' name. Every unclean spirit, Panginoon, in Jesus' name. Lord, let everyone here becomes David's gold, Panginoon. Galing man kami sa maduming lugar, galing man kami sa sugat or sa trauma, but when your blood covers us, Panginoon, when your fire refines us, we will not look what we've been through, Panginoon. And tonight, we declare that we are yours, Panginoon, that we are redeemed, we are whole again, Panginoon. Holy Spirit, fill every young adults listening tonight. Heal what only you can heal, Panginoon. Restore what only you can restore, Panginoon. Make whole what only you can complete. And I'm declaring provision of blessing sa bawat isang young adults na naririto, na patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong mga ministry, Panginoon. Mari yung iba, wala pa po, Panginoon, ministry, o hindi pa nila nakikita yung ministry. But nais ko po, Panginoon, ipanalangin na sila makita rin po nila, involve themselves in the ministry, Panginoon. And we declare restoration tonight. This is our night. This is our restoration. This is our wholeness, Panginoon. Ikaw po ang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. And I'm praying for this young adults group, Panginoon, na patuloy mo pong i-bless ang kanila pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you, mga kapatid. Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa akin. Salamat po. God bless everyone. Thank you so much po, Pastor Gucci. Praise God. Maraming salamat po sa powerful and life-changing message mula sa ating Panginoon. Praise God. And mga kapatid, sabi pa nga, praise God, hallelujah, sa preaching ng ating pastor, mga kapatid, praise God, that we may seek help from others to be restored, mga kapatid, but restoration comes from God, mga kapatid. And if it starts with God, mga kapatid, it will end with us through our application, praise God, through our worship, sa patuloy nating paglapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. And mga kapatid, without setting aside our fear, our shame, praise God, to come to the presence of God, napaka-imposible po, mga kapatid, ng restoration sa atin. Praise God. And we young adults, mga kapatid, we know na isa tayo sa mga prone sa mga depression, 'di ba? Isa tayo sa mga prone, praise God, sa mga problema, sa mga shame, praise God, or whatever kind, mga kapatid, ng anxiety, praise God, since nandito tayo, mga kapatid, sa era na marami tayong mga iniisip, praise God, gulong-gulo yung ating mga isip sa trabaho, praise God. But mga kapatid, we may look like we've messed everything up, mga kapatid. But sabi pa nga, praise God, we won't look like what we've been through. Praise the Lord, hallelujah. And it is only by the power of God, mga kapatid, that there will be restoration in our life. Hallelujah. And sa pamamagitan lang po, mga kapatid, hallelujah, ng mercy ng ating Panginoon, that we may be made whole, praise God. So ngayon, praise God, bago natin tapusin, praise God, itong ating service, praise God, um, praise the Lord, we can ask questions, mga kapatid, hallelujah, para sa ating engagement. If you have, nakapag-prepare po tayo ng mga tanong, okay lang ba yun, Pastor? Kung ano, okay lang sa ating pastor na magsagot siya ng mga tanong, praise God. So, kung meron tayong mga inihanda, huwag tayong mahihiya na mag-message dito. Praise God. So, Or pwede nyo naman po akong i-message kung may gusto po kayong itanong or i-share. So, pwede ko po kayong sagutin through message po. Kung nahiya po kayong magtanong. thank you so much, Pastor. Baka nahihiya sila. Praise God. Okay, praise God. So, wala na ba, mga kapatid? Okay, I think
There are no more questions. Walang mga tanong. Okay, pero praise God. So ngayon mga kapatid, bago natin tapusin, praise God ang ating virtual fellowship, we would like to extend our appreciation para kay Pastor Gucci, praise God. So ngayon Pastor, meron lang kaming inihanda na na certificate. Praise God, to show our appreciation. Praise God dahil pinaunlak po ang um aming imbitasyon, praise God. And this certificate of appreciation is presented to Pastor Jovel Germain Lotero. Praise God for sharing his knowledge and expertise as well as invaluable time and effort as guest speaker, praise God, on the topic restoration during the Young Adults Virtual Fellowship Lecture conducted via MS Teams, given this 26th day of November 2025 via MS Teams. So, Pastor, puwede naman po namin itong ipadala sa iyo. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Yon, para makita mo po ito ng personal. Sige po. Thank you so Thank you much, very much. Pastor. It was a very powerful message po, praise God, and marami po kaming natutunan, praise the Lord, na aming ma-apply po sa amin bilang mga young adults. Praise God. And right now, praise the Lord. Pwede ba nating i-types dito sa ating chat box? Thank you, Pastor Gucci. Salamat po. Maraming maraming salamat. To God be all the glory. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. So, ngayon, para sa ating pagtatapos, praise God, um, I am requesting Brother Jam to pray for the closing prayer. Let us all pray. Let us close our eyes and let us pray to God. Lord, hallelujah, Jesus. We worship you, God. We magnify your name. Hallelujah, Lord. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Walang ibang Diyos na dapat pang sambahin kundi ikaw lamang. Lord, nagpapasalamat kami sa mga napakinggan namin ng mga salita, O God. Salamat, Panginoon, na ginamit mo si Pastor Gucci, O God, na despite sa kanyang mga commitments, schedules, nakapagbigay siya ng panahon at oras para makapaglahad ng iyong mga salita sa aming mga young adults, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa pag-remind sa amin, O God, and sa iyong mga salita, O God, na nag-remind sa amin, O God, na walang imposible, O God, and that we will not be the same kung sino kami noon. And we believe, O God, that ngayong oras na to, every chain is broken. We will be free from any bondage, O God. Lord, thank you, God, for everything, O God, and continue to bless our speaker, Pastor Gucci, O God. Alam mo yung kanyang situation, you know everything about him, his heart, oh God. And Lord, continue to bless him in his ministry and in his family and sa lahat pang aspeto ng buhay niya, oh God. Spiritual, physical, financial, oh God, Lord. And continue also to bless the young adults in this department, oh God, sa aming mga trabaho at sa aming mga kung ano pa man, Lord, ang aming mga source of income and source of livelihood, oh God, Jesus. Lord, thank you, God, for everything. And we bring back all the glory and praises in your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise God. So, pwede ba nating i-open ang ating mga camera para sa ating picture taking? So, again, Pastor Gucci, maraming maraming salamat po. Hopefully, ma-invite ka pa ulit namin sa susunod. Actually, Chef, Pastor Gucci is not feeling well, but thank you, Pastor Gucci, na Wow. naka-attend ka po. Amen po. Thank you so Glory much, to God po. God Pastor. bless po. God Praise bless po. God. God bless you po, Pastor, sa iyong ministry.
Sana po ma-meet ko kayo lahat in person soon. Kaya nga, Pastor. Sige po. Hanggang virtual God lang bless po. muna. Opo, hanggang virtual. Okay, so requesting everyone na i-open ang ating mga camera. Okay. Hindi pa po nag-open yung camera ng iba. Okay, sige, baka hindi sila available. Okay, mag-take picture na ako in 1, 2, 3. Smile. Ay, sandali. 1, 2, 3. Okay. Okay, again. 1, 2, 3. Yon. Okay na po. Maraming salamat. Thank you po, Pastor Gucci, and thank you to our young adults na nagbigay ng panahon para sa ating virtual fellowship ngayong gabi. Praise God. Thank you so much, Pastor Gucci. God bless you po. God bless everyone. God bless po. Thank you po. Dodong! Tika. Oh, tika, tagantang nalay Pastor hin token. Ako nalamasan daya. Iguan, anito an Ano? Ano siya? Ano siya? kuan an iyas Ano ito an iyas certificate igsulod na lang naton hako antas aniyang adult may daman kita fund palitan na lang naton niya hin token para mapasand naton na sige. iya. Ano Carl may laging yayakan. Sige, go. Ano, Carl? No, visitor here. Actually, siya may visitor kita. Ay, hello po, welcome. Hello. Welcome, Hello, Sister Sister. Mary Joy Gayoso. Welcome sa virtual fellowship. Ano, Carl, may yayakan, Carl? Bakit nagtatagalog pa ako? Ano na miyakan, Carl? Naglag na Carl. Ano niya? Naghamuna. Ay, Hi, Mare. Awi ni Jets naman yan. Hindi ko di pa i-Jisril. Thank you so much, guys. Actually, sa Maria Pastor. Sister, sa Maria, Pastor ko sa Maria. Hala, Sister Kitty, may Q&A. Wala ko ngayon kariliya, yung may Q&A. Final, wala ko. Mo pa, amo nga ni. Wala ka nagpakiaan. Ako nga, wala ko tako ko ka-question na taiya. Kay bagat diri ka siguro to lecture kuan style. Bagay talaga preaching talaga. Bagay preaching talaga. Yeah. Oo. Sige. Sige. Bercy. Oo. Bercy, remain na lang. Maot ka na. Remain na lang kay maano pa kita. Magbi-meeting pa kita. Hindi na lang kita pag-meeting. Ano po ang recording? Ang recording. Ano man? I-send ko ha, GC nat. Oo. I-send na lahat Sige. Bye. Meeting na lang kamo. Bye, te. Thank you so much. Bercy, di na lang kita pag-meeting. Sige. Tawagin ni Bers para next kay bangan kasi mag-meeting yan ng Saturday. At least may danakig pre-present gadto.
Kanan mga mga Okay. department. Kuan na la Sige, ano man verse. verse? Tawag ini. Anay ha. So garon ta na la verse. Yan na nga ano. Aw, pagka next year, pirmi na kita ma-invite in ano, pero igwa once panto bagat every quarter na la ma-invite kita in preacher. Bagat sagad bad to. Every quarter. Oo, pero every quarter naton may dakit invite nga guest speaker outside it aton. Dere necessary nga pastor talaga. Pero dere yang adult. Sige, sige, verse. Oo. Tapos an aton 'di ba pagka first Thursday ano to papadayon pa to naton nga ano an F2F naton. Aw every first Wednesday. Oh, Papadayon pa naton nga yung F2F. kita ko. Ay oo. Pero ano man ig-ko na naton an outside. Like aton iga-alternate. Outside. Indoor, outdoor, indoor, outdoor. Oh, pwede get verse. Nahimo man dati, di ba? Sige. Tapos, para bagat may guide talaga hera, maghimo kitan aton calendar. Nga, tawagin bagat igsasan ba naton didto? Wait. Verse, Ah, masan ka pag ano? sige, sige, sige. Sige, sige. Makakalang pa ni nga. Sige. Sige, sige, Bessie. Bye. Bye. Magbabay, makatulog.